Ang tanda na ng ating mundo, kaibigan? Naisip mo bang tumigil muna at pagbubulay-bulayan ang iyong kalagayan? Maaaring naisip mo, dumanas ka rin ang hirap, pighati at duha, at maaaring maisip mo rin na mga may nauna na sa ating mga mahal natin sa buhay na maaaring susunodin tayo. Subalit saan nga ba patungo itong ating mundo? Puno na tayo ng basura ang ating mga ilog. Ang ating mga kabundukan ay nasusunog na. Usok na walang tigil sa mga kumpanya, giyera at patayan kaliwat kanan na kung saan nagdudulot sa atin ng luha at kahirapan. Ano nga bang ating patutunguhan? Uuwi na lang ba tayo sa kamatayan? Uuwi na lang ba tayo sa isang buhay na kung saan walang kapag-apag-asa? Saan nga ba tayo patungo nito? Anong ating uuwian? At anong ating pupuntahan upang maiwasan itong punong-puno ng kaguluhan? Kung ating titingnan ang mga tao handa ng mamatay at pumatay, maabot lamang kanilang kagustuhan. Kung ating titingnan ang mga nangunguna sa ating bansa, sumisigaw silang kapayapaan, ngunit ang pera ay nauubos sa walang humpay na giyera at kamatayan. Naisip mo ba, kaibigan? Kung ating pag-aaralan ang banal na kasulatan, mauunawaan mo ito kung saan tayo patungo. Dahil ang Panginoon ay nangako sa iyo at sa akin na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ano pat binuo ko ang ganitong klaseng programa? Narito ang inyong lingkod, walang iba kundi si Brother Joel Padilla. Isang mapagpalang araw po sa atin muli, mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan. Muli, ako ito si ka-vlogger Brother Joel Padilla. At lubos po ako nagpupulit papasalamat sa Panginoon sapagkat sa mga oras na ito, tayo po muli magkakasama-sama sa ilang minuto na akin pong pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ano pat muli ko po ay iyanyahan, dalhin po natin ang ating mga banal kasulatan kasi ito lang magpapatunay na yun nga pong aking mga sinasabi ay pawang katotohanan lamang. Subalit bago tayo magpapatuloy at alam kong busy ka, tayo muna ay sumandaling yumuko para po sa isang panalangin. Tayo po manalangin. Dakila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami ay inyong muling tinipon o dinala sa pagkakataong ito upang mag-aral ng mga salita. Patnubayan nawa kami ng banal na Espiritu at tulungan ang bawat sa amin na maunawaan namin ang inyong pong mga nais ihatid sa amin ng mga mensahe. Umaasa kami Panginoon na sa aming pag-aaral na ito, buksan ang aming mga puso't isipan at amin itong maisakabuhayan. Tulungan kami na sa pamagitan nito tumibay ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Muli, patawad din sa aming karumihan, linisin kami sa aming makasalanan. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus na siya amin pong tagapagligtas. Amen. Ayan, isang magandang araw po muli sa atin mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan. Dahil ikaw ay busy na tao, aniyahan muna kita sa ilang minuto na atin pong pag-aaral. Ano pat, sabi ko nga, buklatin natin ang ating banal kasulatan sa aklat po ng Juan or John chapter 14 verse 26. Maikli lang po kasi isang talata lang po ang aking ibabahagi sa inyo. Pero sa isang talatang ito ay marami po tayong matutunan kung paano ba tayo magkaroon ng relasyon, paano ba tayo magkaroon ng isang malalim na pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya buksan po natin ang atin pong banal na kasulatan sa aklat po ng John chapter 14 verse 26. Ito po ang pagkasabi. Sabi po dito sa verse 26 ng John chapter 14, datapot ang mga aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa ating pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo sa lahat ng mga bagay na magpapaalaala sa lahat na sa inyo ay aking sinabi. Ang nagsabi po nito mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At ang kanyang mga sinabihan dito ay ang kanyang mga alagad. Pero ang mensaheng ito ay applicable sa ating kapanahunan ngayon. Ngayon, gusto kong magbahagi sa inyo. Sabi ko nga, alam kong ikay busy na isang tao. Pero salamat dahil napadpad ka sa aking YouTube channel. Kaya kung baguhan ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo naman kalimutang i-subscribe po ang inyong pong lingkod. And then, kung nagustuhan niyo po ang ating video, pindutin niyo po yung notification bell para po sa mga update na videos. And then, pag nagustuhan niyo po ito, huwag niyo kalimutang mag-like at i-share niyo po ito. Ito po ang aking pinakahihiling. Lalo tigit ikaw. Oo, alam kong busy ka, pero pag nagbahagi ka ng salita ng Panginoon, kasama ka sa akin pong gawain na ikaw din ay naging missionary sa pamamagitan ng pag-share. Kaya maraming salamat po. Okay, tayo magpapatuloy na. Ang ating pinag-aaralan ay nasa John chapter 14 verse 26 at ang sabi dito, ang Panginoong Hesus ay nagpapaalala doon sa kanyang mga alagad at sa ating kapanahunan ngayon, lalo tigit tayo mga nabubuhay sa huling kapanahunan ayon sa banal na kasulatan. Kaya napakahalagang mag-aral ng banal na kasulatan kasi
kung gusto mong malaman kung anong mangyayari sa pangsanlibutang mga pangyayari, nakasulat yan, walang iba kundi sa Biblia. Kaya sa pagkakataong ito, ito ang nais ng Diyos na mensahe sa umagang ito bilang ikaw isang tao na kung saan nakikinig ng salita ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay matuto tayong magiging handa sa lahat ng pagkakataon. Subalit paano tayo magiging handa kung ang bawat isa sa atin ay hindi nagbabasa doon sa isang manual, walang iba kundi ang banal na kasulatan, ang kilalang Biblia. Alam niyo po ang sabi ng Panginoon, datapat ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo. Sino daw mag-aaliw? Ang Espiritu Santo. Ano ang kanyang gawain? Ay ito daw ang kanyang gawain dahil susuguin siya ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo sa lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat ng sa inyo'y aking sinasabi. So may gawain pala ang banal na Espiritu sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Kung hindi mo alam, ang banal na Espiritu, isa siya sa persona sa iisang Diyos. Walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ito daw ang susuguin ng Ama, na kung saan ang banal na Espiritong ito ay siyang magtuturo sa atin kung anong ating gagawin sa ating pamumuhay. At ang pagtuturo niya ay upang sumang-ayon tayo doon sa kalooban ng Diyos. Paano natin malalaman? Kakausapin ba tayo kagaya ng unang panahon? As in, magsasabi siya sa iyo ng mga ganitong bagay? Maaring ganun. Ang sabi nga niya iba, meron ng parang isang maliit na boses na magbibigay sa inyo at magpapalakas sa ating mga konsensya upang iwasan natin ang mga bagay na hindi mabubuti. Iwasan natin ang mga pagkakasala. Iwasan natin ang mga bagay na kung saan ikinalulungkot ng Diyos at iwasan natin ang mga bagay na kung saan doon tayo nagkakamali. At yun ang ayaw ng Panginoon. Kaya ang banal na Espiritu ang gumagawa sa bawat isa sa atin. Pero mayroon po akong i-emphasize po dito mga ka-vlogger. Huwag kang lumipat ng channel, oo, dahil mahalaga ito sa ating buhay. Ang sabi niya sa mga huling talata, at magpapaalaala ng lahat sa inyo o sa inyo'y aking sinabi. Dito makikita natin na itong mensaheng ito, maraming sinabi ang Panginoon Hesus doon sa kanyang mga alagad. At sa dami-dami nun, hindi na maalala. Pero nung isulat nila, lalo na itong 4 Gospels po, ito pong Matthew, Mark, Luke, and John, nung isinulat ito ni Juan, ay hindi na maalala kung ang banal na Espiritu ay hindi nag-udyok sa kanila. Sa madalit sabi, ang banal na Espiritu ang siyang magpapaalala doon sa lahat ng sinabi ng Panginoon sa kanila. Ano pat na isulat nila, mula pala sa Genesis hanggang Apokalipsis, na isulat ng mga propeta, ng mga patriarka, at ng mga disipulo, ganun din ang mga apostol, na isulat nila ito dahil sila ay ginagabayan ng banal na Espiritu. Ngayon sa ating kapanahunan, literally, hindi talaga natin nakakausap ang Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Kundi, makakausap natin siya, maaring sa ating pananalangin, pero wala kang maririnig na literally na magsasabi, yes, tinutugunan ko, oo, dinidinig kita. Pero paano natin nalalaman ang Diyos ay dinidinig tayo? Dahil dito, sa banal na kasulatan, na ijudyukan ng banal na Espiritu ang mga nagsulat nito. Kaya napakahalaga pala na magbabasa tayo ng Biblia kasi literally, hindi mo makakausap ang Diyos, kundi malalaman mo ang kanyang mga pangako, may mga panghahawakan ka at tumibay ang iyong pananampalataya kung ikaw pala ay nagbabasa ng Biblia. At sa panahon na ikaw ay subukin, anong sabi dito? At magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Paano mo malalaman na ikaw ay sinabihan ng Diyos? Dahil sa banal na kasulatan. Kaya ang idiniriin ng ating Panginoon Hesus, magbasa ka ng banal na kasulatan upang sa panahon na ikaw ay subukin, merong ipapaalaala sa iyo ang banal na Espiritu. Para lang po yung exam. Halimbawa, isa kang estudyante. Pag hindi ka mag-aral ng maayos at sabi nga, pabula-bulakbul ka, anong mangyayari sa iyo pagdating sa exam? Di kayo wala kang maisagot. Dahil wala kang pinag-aralan. Ganon din sa banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu makakagawa sa iyo, magpapaalala sa iyo kung iyong ginawa ang pagbasa ngayon sa iyong buhay. Kaya salamat sa isang pagkakataong ito dahil nagbigay ka ng pagkakataon na mapakinggan ang salita ng Panginoon. Alam niyo po mga ka-vlogger, kapatid at mga kaibigan, ang banal na kasulatan kung bakit ganyan na lamang ka-close ang mga missionary, ang mga pastor, ang mga pari, ang mga layman, ang lahat na gumagawa sa gawain ng Diyos, bakit sila ganun ka-close sa Panginoon? Dahil alam nila at marami silang nabasa sa banal na kasulatan na mga pangako ng Diyos at natutupad ang mga ito.
Kaya, ang deal po ng Diyos sa bawat isa sa atin, ng ating Panginoong Hesus, ay ang magbasa tayo ng Biblia, ang magbasa ng banal na kasulatan, dahil sa panahon na ikaw ay pinanghinaan ng loob, meron kang maalaala ng mga pangako ng Panginoon. At napakarami ang pangako ng Panginoon. Ang sabi niya sa Psalms 91 verse 11, siya magpapadala ng kanyang mga anghel upang ikaw ay alalayan, upang hindi ka matisod sa mga bato. Maraming pangako ang Panginoon sa banal na kasulatan na siya daw ang ating pastol ayon sa Psalms 23. At kung inyong titingnan mga kapatid, ang mga pangako ng Panginoon maging sa 3 John, ay sinasabi niya na, minamahal aking idinadalangin na sa lahat ng pagkakataon ay bumuti ang iyong katawan gaya ng pagbuti ng iyong kaluluwa. Ibig sabihin mga ka-vlogger, mga kapatid at mga kaibigan, maraming pangako ang Biblia. Sabi nga sa pag-aaral, meron daw more than 3,000 na mga pangako ang Panginoon. Na malinaw ha, as in malinaw na mga sinabi niya sa Biblia. At meron pang mga pangako dyan na parang simbolikal. May mga pangako pa dyan na hindi pa nangyayari at mga tutupad pa lang ang mga bagay na ito. Kaya sa pagkakataong ito, salamat dahil inyong binigyan at ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin ay mag-aral tayo ng salita ng Panginoon upang sa pagdating ng pagsubok sa buhay, meron tayong mga maalala at ang banal na Espiritu ang magpapaalala sa iyo dahil siya ang maninirahan sa atin kung paano niya inudyukan ang mga nakapakinig sa salita ng Diyos, ano pat na isulat nila ito. Ikaw naman na nagbabasa, kanya din itong ipapaalala sa iyo. Kung hindi ka marunong magbasa, pasintabi po sa mga hindi napag-aral, ay ipapaalala sa Diyos, sa iyo ng Diyos, ang iyong mga napapakinggan. Kaya nga sabi sa Apokalipsis, mapapalad ang mga bumabasa, nakikinig, at tumutupad sa utos ng Diyos, sapagkat ang panahoy malapit na. Kaya yun ang dapat nating panghawakan ng mga pangako. Isa sa pangako ng Panginoon bago ko tatapusin ang atin pong pag-aaral na ito. Isang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin ayon sa pinakakilalang talata sa Biblia, ang Juan 3:16. Ano sabi niya? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos. Ibig sabihin, mahal na mahal tayo ng Diyos. Panghawakan natin yan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos saan? Sa sanlibutan. Pag sinabing sanlibutan, hindi itong ating inaapakan, kundi ang mga naninirahan sa sanlibutan. Walang iba, kundi ang kanyang nilalang na tao na ayon mismo sa kanyang kawangis. Imagine mo yun? Gayon na lamang ang pagsinta niya sa sanlibutan. Na alin? Na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Malinaw na hindi mo na kinakailangan magsekripisyo dahil ang ating Panginoon Hesus ang kanyang ibinigay upang siya ang ipako sa krus at upang iligtas tayo sa ating mga pagkakasala. Maganda po, ano po? At ang sabi pa niya dito, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung ang sino mang sumampalataya. Anong kahilingan? Kailangan mong sumampalataya. Ito ang sabi sa Biblia. Kaya napakahalaga pala ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. At ang sabi pa dito, upang kung ang sino mang sumampalataya, pag sumampalataya ka daw, ay hindi ka mapapahamak. Anong tinutukoy na papamahamak? Sa kamatayan, sa dagat-dagatang impyerno. Sa pagdating ng ikatlong pagbalik ng ating Panginoon Hesus, nakasama tayo doon mula sa langit sa loob ng 1,000 taon. Pag natapos yung 1,000 taon na ating bakasyon sa langit, babalik dito sa lupa. At yun ang pagkakataon na susunugin na ang buong sanlibutan. Yun ang masusunog lamang ang mga makasalanan. Kaya hindi ka mapapahamak, kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Anong kahilingan? Sumampalataya ka. Kaya kung hindi ka nagbasa ng Biblia, hindi mo pala alam. Paano ba ako sumampalataya, sasampalataya sa Panginoon? Ano bang mga pangako niya sa akin? Kaya magbasa ng Biblia o kaya makinig sa mga salita ng Panginoon. Kaya salamat sa mga oras na ito. Nagbasa ka na, nakapakinig ka pa, at maaari mo pang ibabahagi ito. Kaya dito po nagtatapos ang ating mensahe. Kaya ang Diyos nananawagan sa bawat isa sa atin na ating basahin ang kanyang banal na salita dahil ito ang kanyang love letter sa iyo at sa akin. Nais mo bang magbasa ng love letter ng Diyos? Ito ang iyong babasahin. Walang iba kundi ang Biblia, ang banal na kasulatan. Dito ka makakakuha ng napakaraming pangako ng Panginoon, lalo na kung ikaw ay may pinagdadaanan ngayon. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat po sa iyong pakikinig at panunood. At salamat sa ilang minuto nakakasama kita. Kaya, kung ikaw nga po'y baguhan sa aking YouTube channel, pakisubscribe naman po ang inyong pong lingkod, si ka-vlogger Brother Joel Padilla. At kung inyong pong nagustuhan ito, ay papindutin nyo rin po ang notification bell para po sa mga update ko pa na video. Ano po? And then,
paki-like naman po. At pinakahigit sa lahat mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, sabi nga, ang nagbabahagi ng salita ng Panginoon kapag merong naakay nito sa panaan ng Diyos, pagdating niya doon sa langit, magkakaroon kasi tayo ng korona. At ang ating mga korona ay meron po yung mga brilyanting ilalagay, na kung saan ang mga brilyanting ito yung mga kaluluwa na iyong nadala sa panaan ng Panginoon. Kaya, pakishare na rin po ang atin pong pag-aaral. Bago po tayo magtatapos, ipapanalangin ko po kayo. Tayo po'y manalangin. Dakila at mahabagin po namin Diyos, maraming salamat sa isang pribilehiyong ito na kami ay makapag-aral ng inyong salita. Patnubayan nawa kami patuloy, lalo tigit itong mga nakikinig at nanonood. Mangyaring itong aming na pag-aralan, ito'y tumimo sa aming puso't isipan at amin po itong naisakabuhayan. Huwag niyo rin pabayaan ang nakikinig at nanonood sa mga oras nito. Hindi ko po alam kung anong kanilang pinagdadaanan, pero batid ko po ayon sa inyong mga pangako na kayo ay Diyos na all-knowing. Alam niyo ang lahat. Kaya alam niyo po ang mga pinagdadaanan nila. Kaya niyo po silang pagpalain, ingatan at gabayan at patuloy na pagharian. Huwag niyo po silang pagkulangin, maaring sa physical, mental, social at spiritual. Panginoon, umaasa po ako na ang magbabahagi nito ay lubos-lubos niyo pang pagpapalain. Ito po ang aming hiling, kalakip ng paghingi namin sa makasalanan na gaway. Patawarin niyo po ang bawat isa sa amin, alang-alang sa aming Panginoon Hesus na siya amin pong tagapagligtas. Amen. Ayan mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood. Muli, ako po ito sa ka-vlogger Brother Joel Padilla, na lubos po akong nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na papakinggan ang salita ng Diyos. So muli, ako po ito sa ka-vlogger Brother Joel Padilla na nag-iiwan po sa inyo ng isang kasabihan. Basahin natin ang banal na kasulatan dahil dito nagtuturo kung paano ba tayo makapunta sa langit at kung paano ba tayo iniligtas ng ating Panginoon Hesus. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo. Bye-bye!